Kumusta mga mare? Kumusta mga pare? Mare, pare, kumusta kayo dyan? Hello, hello, hello! Welcome to Workaholic YouTube channel! Palakpakat po natin ang ating mga sarili, mare, pare, dahil nagising tayong may biyaya. Sige, palakpak. Ito na mare, pare, umpisa na natin ang ating kwento. Ito na nga mare, pare, marami ang nagulat. Kahit ako nagulat na si si Tony Gonzaga or Tony G ay nasa EET Bulaga ng TVJ. Nagulat ka rin ba mare pare? Ako rin naman nagulat mare pare. Pero ito ang tanong ko, ano ang naglalaro sa isip mo nung makita mo si Tony G o Tony Gonzaga sa Bulaga ng TVJ? Tumpak mare pare, most powerful. Yan ang naglalaro sa isip ko nung mapanood ko si Tony G. Talaga namang grabe, hindi nabura ang most powerful sa isip ko. Ito mare pare, may ibabahagi ako sa inyo. Yung mga kasamahan ko sa bahay, nung makita si Tony Gonzaga, actually hindi naman Itbulaga, hindi naman Channel 5 ang pinanonood namin noon, ha? Nanonood kami ng pelikula noon sa Netflix. Na ang TV namin kasi yung parang Smart TV, may Netflix, may YouTube. Ang pinanood namin Netflix. Ngayon, may nagsabi sa amin, yung kasamang ko sa bahay, may guest sila, Tito Vic and Joey. Si Tony G, Tony Gonzaga, the most powerful. Nagtawanan kami. So, binuksan namin ang cellphone kasi live stream. O, siyempre, nung buksan namin, nandoon nga si Tony G. Guest nga talaga siya doon sa EET o Bulaga ng TVJ sa Channel 5. At habang nanonood kami, mare pare, ang pumapasok sa isip ko habang pinapanood ko si Tony G, most powerful. Pangalawa na naglalaro sa isip ko, ang nag-flop na My Teacher. Naalala niyo ba yan? Alam kong naglalaro yan sa isip nyo. Ang My Teacher na kasama niya si Joey De Leon na nag-flop sa takilya. Biruin mo, combination ng most powerful at ng veteran comedian, magaling na komedyante, si Joey De Leon ay nag-flop. Sumunod naglalaro sa isip ko mare, ang Shopee nagkaroon ng backlash. O, di ba mare pare? Yan ba ang naalala nyo? Yes mare pare, tama kayo. Yan din ang naglalaro sa isip ko. Alam na lahat ng nakapanood, yun ang naglaro sa kanilang isip. So, kung naalala nyo ang Shopee, nagkaroon ng backlash, nagkaroon ng trending sa social media, yung tinatawag na Goodbye Shopee. Tapos may tinatawag na Goodbye Tony. Tapos meron pang mga nagpo-post na nagtanggal sila ng kanilang apps ng Shopee. At higit sa lahat, na maging ambassador si Tony Gonzaga sa Shopee, ang nagkaroon ng malaking sales ay ang Lazada. Grabe. Nakinabang daw at lumaki daw ang sales ng Lazada nung mag-ambassador si Tony Gonzaga dyan sa Shopee. Nung makita ko si Tony G, nag-recall agad lahat yan sa isip ko. Grabe pala ang Tony Gonzaga after effect, ano? Oh, ngayon, biglang nagsulputan itong mga comments sa social media. Itong talaga mga Pinoy, mga mahilig sa mga chisms. Joke lang. Okay. Ito ang mga lumabas na mga comments sa mga social media. Ang mga tanong, pwede ba si Tony Gonzaga maging regular host sa TVJ? Pwede naman mga mare-pare na maging host si Tony Gonzaga. Tony Gonzaga naman yan. Ngayon, ang tanong, kung may offer ang TV5, ha? Kung may offer ang TV5 sa kanya sa pag-host ng TVJ, or kung ang mismong TVJ ay kukunin siyang host dyan sa Bulaga at maging Dabar Cats. May maraming nagtanong, bakit nga ba si Tony Gonzaga or Tony G ay nasa Bulaga ng TVJ? Ba't siya nandoon?
Yung iba pala, hindi nila alam ba't nandoon si Tony Gonzaga. Ako rin, hindi ko alam kung bakit nandoon si Tony Gonzaga. Sabi pala nila, si Tony Gonzaga ay may pelikula, yung Sassy Girl. Kung natatandaan nyo itong Sassy Girl, Korean drama ito na sumikat ng todo. Na ginawa nilang pelikula version ng Filipino sa Korean na drama na Sassy Girl. Maganda ang drama niyan ng Korean. Sa Korean yan ha, iwan ko sa Filipino version. Ngayon, yan ang dahilan kung bakit si Tony Gonzaga ay nandyan sa Itbulaga ng TVJ bilang guest. Kasi isa pala yan sa mga promotional activity ni Tony Gonzaga para sa pelikulang Sassy Girl. Kasama niya dyan si Pepe Herrera, ang kanyang ka-team. Kasi kasali si Pepe Herrera sa Sassy Girl. Ito naman si Pepe Herrera, ito pala ay kasali sa pelikulang Rewind. Naging actor pala ito sa Rewind na pelikula. Na yung Rewind ay isa na sa pinaka most high grosser film of the year. Ooh! Palakpakan po natin mga mari. Meron mo. Ang kasama ni Tony Gonzaga ay si Pepe Herrera na naging top grosser ang pelikula ni Pepe Herrera, yung Rewind. Isa ng top grosser of all time ang Rewind. Kaya hindi ako nagtaka ba't sila nandoon sa Itbulaga ng TVJ. Ngayon, pwede ba siya maging host ng TVJ? Pwede naman, maripare, wala namang problema yan. Ayan, alam naman, kung yan naman ay may offer. Pero ang tanong dyan, wala bang Tony Gonzaga After Effect? Alam niyo yung nauso yung Tony Gonzaga After Effect, yung Shopee nagkaroon ng backlash, yun ang Tony Gonzaga After Effect. Yung pelikula nila Joey De Leon, yung pelikula nilang dalawa ni Joey De Leon, yung My Teacher, flop sa takilya, yan ang Tony Gonzaga After Effect. Tapos kung naalala nyo, yung ano pa ba, wala na akong maalala, pero talaga namang grabe yung negative inclination kay Tony Gonzaga mula nang ideklara niya ang sarili niya na most powerful. Grabe. Okay. Kung tutuusin, marami naman talaga dyan ang pwede maging host ng Itbulaga sa TVJ. Hindi naman kailangan famous, hindi naman kailangan most powerful. Kagaya ni Atasha Mulak. Hindi naman powerful si Atasha Mulak. Hindi naman siya most famous. Pero meron siyang magic, meron siyang tinatawag na crowd drawer o humihila sa mga audience. Ang host kasi kailangan merong karisma na humihila ng audience. Na hindi kailangan maging sikat, hindi kailangan maging most powerful. Kaya nga si Atasha nagustuhan ng mga tao dahil meron itong karisma at humahaltak ng crowd. Kaya yan, ginawang host. Si Tony Gonzaga, pwede rin naman yan maging host. Ang delikado lang kasi dyan, yung Tony Gonzaga After Effect, kung baka humina ang TVJ, o hindi nila alam kung ano magiging status ng TVJ sa Nielsen TV rating pag maging host si Tony Gonzaga. Kasi nga, nakakabit ang negative inclination kay Tony Gonzaga. Diba? So, pag host, hindi kailangan maging sikat. Hindi kailangan maging famous. Hindi kailangan maging powerful. Diba? So, intend natin kung may offer ang TVJ, pwede kasi mag-offer ang TV5 sa kanya, maging host ng TVJ. Pero mare, ang decision kasi niyan nasa TVJ. So, kahit may offer ang Channel 5 kay Tony Gonzaga, kung hindi naman siya inoffer ng TVJ, hindi rin siya magiging host ng Itbulaga ng TVJ. So, ang manggagaling talaga na offer ay galing sa TVJ. Remember Atasha Mulak? Kinuha lang yan ng TVJ, gusto lang kunin eh. So, ayan, effective na host si Atasha. May crowd drawer siya, may crowd drawer power. Hindi siya most power pero meron siyang
crowd drawer power. So depende yan kung may offer ang TBG. So pwede mag-host si Tony Gonzaga. Next is ang tanong na umusbong ay si Tony Gonzaga ba ay magkakaroon ng show dyan sa Channel 5? Pwede, pare. Kasi artista naman yan si Tony Gonzaga. Dati ng host naman yan ng ABS-CBN, yung Big Brother. Dati namang host yan ng mga show dyan sa ABS-CBN. Kaya nga mare kung yung pelikula ni Tony Gonzaga na Sassy Girl ay makakapag-promote dyan sa ABS-CBN. Hindi natin alam kung makakapag-promote ang isang Tony Gonzaga dyan sa ABS-CBN. Pero pwedeng may promote ang Sassy Girl dyan sa ABS-CBN kung ibang artista ang magpro-promote. Siguro si Pepe Herrera, pwede yun, o ang mga ibang cast ng may Sassy Girl ang pwede mag-promote sa ABS-CBN kung if and only if may issue si Tony Gonzaga sa ABS-CBN. Ayan, pare, naikinto ko na ang ikinagulat